Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Faith, isang pag-aaral mula sa devotional. Naroon ba ang Diyos? Isang pagninilay sa aklat ng paglabas. May mga pagkakataon sa aking buhay na nakikita ko ng malinaw ang katibayan ng presensya ng Diyos na walang pag-aalinlangan. Ang mga bahagi ng kasulatan ay nagiging maliwanag ang kahulugan, at ang panalangin ay tila kusang dumadaloy. Ang pagsamba ay nagdudulot ng kagalakan habang pinagninilayan ko kung paano napananatili ng Diyos ang kanyang pagkalinga sa lahat ng aking kalagayan. Ang pakikasama sa Diyos ay tila nararamdaman at nahahawakan sa mga panahong ito, na parang nasa aking tabi siya ng totoo, at ang aking pagmamahal ay sumisibol sa kusang loob na pagsunod. Ngunit mayroon ding mga pagkakataon na tila nawala o lumayo ang Diyos. Ang parehong mga bahagi ng Biblia ay tila walang buhay. Napipilitan akong magpumilit sa aking panalangin at kailangan kong pilitin ang aking sarili na sumamba. Bakit minsan ay tila napakalayo ng Diyos? Kapag tiningnan natin ang kasaysayan ng bayang Israel, makikita natin ang gayunding pagbabago, ang paglapit at paglayo ng pakiramdam sa Diyos na nararanasan din natin sa ating sariling buhay. Sa unang kabanata ng Aklat ng Paglabas, inilalarawan ang pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako kay Abraham na magkakaroon siya ng napakaraming inapo. Isang bansang lumaki ng husto kaya't natakot si Faraon at inalipin sila dahil sa kanyang paghihiganti at pangamba, 1:8-14. Malayo na sila sa lupain at pagpapalang ipinangako ng Diyos, kaya't tiyak na nahirapan ang mga Israelita na unawain ang kanilang Diyos. Bakit niya palalaguin ang kanilang bilang kung hahayaan naman niya na patayin ni Faraon ang kanilang mga sanggol na lalaki sa Ilog Nilo, 22 minuto pasado alauna? Kailan kaya sila ililigtas ng Diyos? Lumipas ang ilang salinlahi bago iniligtas ng Diyos si Moises at pinalaki ito mismo sa tahanan ni Faraon. Nang tumakas si Moises mula sa Ehipto at maglakbay sa kapatagan ng Midian, nagpakilala ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng mababang punong kahoy na nagliliyab. Kumilos ang Diyos para sa bayang Israel, at ipinakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga himala, mga salot sa Ehipto, at paghahati sa tubig ng dagat na pula. Pinangunahan ng Diyos ang Israel sa paglalakbay sa ilang, na tila haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Ang kanyang tinig ay umugang mula sa bundok, at ang kanyang kabanalan ay labis na kinatakutan ng mga Israelita na tila mawawala sila sa takot. Nais ng Diyos na manatili sa gitna ng kanyang bayan, kaya't inutusan niya silang gumawa ng toldang tipan, na nagsilbing tahanan niya hanggang sa maitayo ang templo sa Jerusalem makalipas ang ilang daang taon. Ang kanyang presensya sa gitna ng bayan ay labis na kahanga-hanga at makapangyarihan. Ngunit sa kabila ng maraming karanasan sa kanyang kaluwalhatian, nakalilimutan pa rin ng mga Israelita ang pagiging malapit at pagkalinga ng Diyos. Nang habulin sila ng hukbo ng Ehipto bago makatawid sa dagat na pula, nagrereklamo sila na inilabas lamang sila ni Moises upang mamatay sa ilang, 14:11-12. Matapos ang 3 araw na paglalakbay, wala silang matagpo ang tubig, naubos naman ang kanilang baon na pagkain, at nawalan sila ng pag-asa, 15:22, 16:3. Habang si Moises ay nanatili sa tuktok ng bundok Sinai sa loob ng 40 araw at gabi upang tumanggap ng utos mula sa Diyos, gumawa pa nga ang mga Israelita ng isang gintong guya at sinamba ito, at sinabing ang Diyos na iyon ang nagpalaya sa kanila mula sa Ehipto, 32:1-6. Sa kaunting hirap o kalituhan lamang, agad nilang inaakala na iniwan na sila ng Diyos. Kahit na madalas mag-alinlangan ang mga Israelita kung naroon ba ang Diyos sa aklat ng paglabas, makikita natin ng malinaw ang kanyang pag-iingat at pagkalinga, dahil alam natin ang kabuuan ng kwento, ang Diyos ay laging naroon at malapit sa Israel sa lahat ng pagkakataon. Ang kanyang presensya at pagmamalasakit ay hindi nagbago, kahit na tila mahirap itong makita mula sa pananaw ng bayan noong panahong iyon. Kahit noong nanganganib ang buhay ng kanilang mga sanggol, isinulat sa paglabas na pinagpala ng Diyos ang mga Komodrona na Hebreo dahil sa kanilang pagsunod, kaya't hinayaan nilang mabuhay ang mga sanggol, 1:20. Narinig ng Diyos ang kanilang pagdaing habang sila ay inaalipin, naalala niya ang kanyang kasunduan, at hindi niya kinalimutan ang Israel sa panahon ng kanilang matinding paghihirap, 23 minuto pasado 2:25. Paano naman tayo? Anong mga katotohanan ang dapat nating panghawakan kapag tila napakalayo at malayo ng Diyos? Alam natin na ang presensya ng Diyos sa sangkatauhan ay ganap na naipakita sa pagdating ni Hesukristo.
Ayon sa Ebanghelyo ni Juan, ang salita ay naging tao at namuhay sa ating gitna, Juan Kapitulo 1 versikulo 14. Sa wikang Griego, ang salitang isinaling, namuhay, ay literal na nangangahulugang, nagtayo ng kanyang tolda. Kay Jesus, lumapit ang Diyos sa atin, hindi lamang sa loob ng tolda tulad noong una, kundi ngayon ay nasa anyong tao. At sa kasalukuyan, sa halip na maghanap ng Diyos sa pamamagitan ng haliging ulap o apoy, ang banal na espiritu ay nananahan na sa puso ng mga mananampalataya, kaya't daladala natin ang presensya ng Diyos saan man tayo magpunta. Bagaman madalas ay hindi natin ito napapansin, hindi ito mananatiling ganito magpakailanman. Sa pangitain ni Juan tungkol sa bagong langit at bagong lupa, isinalaysay niya na ang lahat ay gagawing bago, at may malakas na tinig mula sa trono na nagsasabing, ang Diyos ay mananahan sa kanila, at sila ay magiging kanyang bayan. Siya ay mananatili sa kanila bilang kanilang Diyos, Pahayag Kapitulo 21 versikulo 3. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.